Tumanggi si Coach Tim na samahan ng Gilas Pilipinas sa SEA Games para depensahan ng titulo. Nagbigay naman kaagad ng pahayag ang New Zealand sa pagkakahanay ng kanilang grupo sa Australia, Gilas Pilipinas kasama ang Guam sa World Cup qualifiers. Partisipasyon ni Justin Brownlee sa Asia Cup ngayong Agosto, sinilip ng SBP. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hindi pa man umuusad ang grupo ng Gilas Pilipinas para idepensa ang titulo sa SEA Games ngayong Disyembre, tila nahaharap na ito sa malaking problema. Base sa report, hindi sasamahan ni Coach Tim ang grupo ng Gilas kung hindi niya maisasama ang kasalukuyang hanay nito. Narito ang report. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Wala akong alam na may napagkasunduan. Ang tanging nasabi ko lang sa SBP, kung hindi natin madala ang ating roster, hindi talaga ako interesadong i-coach yan. Hindi ko iiwan ng Hinebra para i-coach yan. Sigurado yan. Hindi ko sila pababayaan. Naloko na, di ba? Ayaw ni Coach Tim na sumabak sa laban sa SEA Games kung hindi niya kasama ang pinili niyang hanay. Mabigat to, ha? Tayo kasi ang kampiyon dun eh. Tapos ito tayo, parang hindi sigurado kung kakayanin nating depensahan yung title. Pero naiintindihan naman natin ang pinanggagalingan ni Coach Tim Cone dito. Para sa kanya kasi mahirap sumabak sa laban kung hindi niya kabisado yung mga kasama niya. Eto kasing hanay niya ngayon, alam na alam niya, kilalang kilala niya. Alam niya yung galaw nito, di ba? At the same time, alam ng mga player ang system na ginagamit niya. Ibig sabihin, lahat andito yung Ricardo para makadepensa ng titulo sa SEA Games. Siguro malaking factor din dito yung ayaw niyang mapahiya sa mga Pinoy. Ang tindi kasi ng pressure eh. Champion tayo. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ganito sinasabi ni Coach Tim siguro. Kung pupunta ka lang naman talaga doon na hindi ka handa, parang sayang lang, di ba? Yun yung point ni Coach Tim Cone. Binanggit niya rin kasi sa interview ng Spin na kung hindi magpapaubaya or magbibigay daan sa kanila ang PBA, wag na lang. Ayaw niyang mag-coach talaga. Yung magpapaubaya ang PBA sa December, sa panahon na yan, may ganap ang PBA. Ayon kay Coach Tim, hindi siya umano kukuha ng ibang players para lang turuan sa maiksing panahon tapos isasabak niya sa SEA Games. In short, baka mahirapan lang sila na idepensa kung ganun yung mangyayari. Actually, hindi lang yun ang challenge eh. Yung availability din ng players overseas, katulad ni Kai Soto, AJ Edu, Carl Tamayo, Kevin Kembao, malaking challenge din kay Coach Tim Cone yun. Hindi ito sakop ng FIBA ang SEA Games. Kaya hindi siya automatic na papayagan ng kanilang ball club na maisama sa hanay ng Gilas. Ang lala ng problema, di ba? Kung tila malaking problema ang kinakaharap ng grupo ng Gilas at ni Coach Tim, tila sabik namang ibinida ng New Zealand Tall Blacks ang ginanap na World Cup qualifiers draw kung saan kasama nilang muli ang Gilas sa nasabing hanay. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang sinabi ng Tall Blacks sa kanilang official IG or Instagram account. FIBA World Cup Asian Qualifiers Group A Roll Call. Kung inaakala mong espesyal ang tatlong laro noong nakaraang linggo, hintayin mo lang to. Haharapin natin ulit ang Australia. I-welcome natin ulit ang Pilipinas at lalabanan ng Guam sa ikatatlong pagkakataon pa lamang sa ating kasaysayan. Obviously, maging sila excited sa magiging laban. Mas matindi to ha kasi World Cup qualifiers na siya. So dito talaga natin masusubok din yung kakayahan ng Gilas Pilipinas. 6 na window ang dadaanan ng lahat ng 16 na team kasama ang Qatar na automatic nakasama o pasok na sa World Cup. Sa kanila kasi gagawin ng event. So katulad natin noong 2023, matik na talaga sila pasok na. Anyway, alam natin na mabigat ang magiging laban ng Gilas dito pero bilog yung bola eh. Lahat pwedeng mangyari dyan. Pwede nating talunin ng Australia, ganun din ng New Zealand. Hindi imposible yan. Ayon naman sa iba, baka raw maulit yung dating bakbakan ng Aussie at Gilas. Hindi na tayo naniniwala doon kasi palagay natin, natuto na ang lahat sa insidente na yon at walang puwang ang ganung laban sa harap ng fans na nanonood. Yung New Zealand, alam natin, grabe magiging paghahanda nila dito. Una, andyan sa hanay ang Australia. Magkaribal to ha. Meron ata silang series na ginaganap sa ngayon. So yun yung sinasabi nila sa kanilang opening statement. Pangalawa, parang hindi rin sila papayag na maisahan ulit sila ng grupo ni Coach Tim. So hinala natin, mas magiging maganda ang laban sakaling magharap na ulit sila sa qualifiers. Matapos magbigay ng pahayag ang Tall Blacks tungkol sa muling pagharap sa Gilas, Aussie at Guam sa World Cup qualifiers, tila siniguro naman ni SBP President Al Panlilio ang magiging partisipasyon ni Justin Brownlee sa FIBA Asia Cup para sa Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si SBP President Al sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Tingin ko ang issue talaga is yung kanyang kamay kasi dumaan siya sa operation eh. Siniguro naman sa atin na hindi yun magiging issue. Noong nakaraang championship series, imposible nang makapaglaro siya, di ba? At sabi nga ni Coach Tim, kung ilalabas mo ang tape sa kanyang kamay, lalaylay yung hinlalaki niya.
At dahil nakapaglaro siya kahit may ganong injury, matindi yun pagdating sa klase ng pagkatao ni Justin. So ngayon, parang wala na nakikitang problema talaga si SBP President Al kay Justin Brownlee kung paglalaro sa Asia Cup ang pag-uusapan, di ba? Una, halos siniguro niya na wala ng suspension. Nauna na nilang sinabi yan na may nagsabi na sa kanila na okay na yung kaso ni Brownlee sa FIBA. Tapos ngayon, sinisiguro niya na hindi magiging issue ang kamay ni Justin. So isa lang ang ibig sabihin niyan. May Justin Brownlee sa Asia Cup. Meron pa silang 2 buwan para maganda ng anumang game plan na gusto nilang ihanda sa kalaban, Chinese Taipei at New Zealand kasama yung Iraq. Problema na lang nila siguro yung konting panahon para sa practice. Pero inamin naman ng SBP na may magaganap na tune-up game ang Gilas dito sa atin bago tumulak patungo ng Jeddah. So guys, maraming salamat.